Good morning guys. Day 0 ng Pilipinas series natin, okay? Or Pinas series. Kape muna tayo para bago natin ratsadaan ng mga gamit na impake natin, ha? Sama kayo. Time check, 9:20 AM ng umaga, Sunday. Kanina maaga lang tayo nagising kasi naglinis tayo ng konti. Nililinis natin yung mga bagay natin. Tingnan nyo. Mga luggage. Madumi ang bahay. Pasensya na. Kasi ngayon na araw na ito. Ngayon na araw na ito lilinisin natin. Kasi mamaya pa namang gabi ang flight. So kape muna tayo again. Tapos magkita-kita tayo. Tara! Ito guys. Ito guys, online check-in para wala tayong hassle mamaya sa airport. Sige. Ito na guys, prepare na natin yung mga bagay natin, ha. Dito. Ay, sorry. Pasalubo yan kay Tatang. Siyempre kay Tatang. Kina Paggy. So guys, tapos na tayo. Nakikita nyo na. I-sealed na lang ko yan. Final touch. Sa kapatid ko. So yan, ready na. Nakapaglinis na tayong konti. Na-charge ko na yan. Lahat ng na-charge na. Lahat ng kailangan i-charge. Ito okay na. So, handa na tayo. Tapos, kain muna tayo bago tayo alis. Nag-Uber lang kami kasi wala kami service. Tapos, kita-kits na tayo. Ito yung pagkain natin bago tayo man mag-fly. Ito yung sa akin. So guys, yung salad. Kuha na tayo ng salad. Bago tayo magsimula ng mukbang natin. Tapos shrimp. Tara, kain tayo guys. Time check, 4 o'clock. 6:30 yung booking ng Uber natin. Kasi, although 10 o'clock pala flight, maaga lang tayo pupunta ng airport. Para doon na lang tayo maghintay. Magkasakay, excuse me. Pagkasakay, tulog na tayo. Kasi busog na tayo dito. Ayan, nangyari. Again, tara, kain tayo. Dalo, pag umuwi ka sa Pilipinas, 4 na bagay lang guys. Masaya, excited ka, pagod, at definitely napatanda ka sa gastos. Yun. Tapos repeat, ganun lang. Pero ganyan man, nagbabiyay naman tayo ng ibang place eh. Nakarating na tayo sa mga ibang place, nagta-travel na tayo. Yung excitement, iba-iba. Pero siyempre sa Pilipinas, special yan eh. Dahil sabi nga, babalik at babalik na rin. Kaya, lahat ng nasa abroad, lalo na yung mga OFW, may ang Pilipinas yung talagang parang yun ang rewards nila sa sarili na pagkatapos nilang nagpabugbog, gumapang ng 2 years, 3 years, 5 years, depende yan sa kontrata.
Or kung na-adapt ka man ng isang bansa, tulad ng isang Australia, nag-a-adapt ng mga foreigner, babalik at babalik ka pa rin. Masarap talagang umuwi, pero ewan ko ba, sa akin, no? Kung ganyan, nagpa-flight ako, di pa ako maalis, pagod na ako. Pero pa, yung excitement mo, 100%. Kaya minsan sa aeroplano, mas maganda matulog ako. Nakakatulog din naman ako. Nagdalas din, nagtitake ako ng Bigesec para hindi ko maramdaman yung kung ano man ang nararamdaman ko. Itong flight namin ito maganda kasi gabi. Nag-fly na akong ng umaga, hindi maganda kasi dilat ka. Hindi mo na alam ng gagawin sa aeroplano. Pero pag gabi, masarap. Tulog, tas gising. So may 2 oras pa tayo para after niyang kumain, tayo nating matulog. May 2 oras pa naman eh. Total, makapaglinis na tayo. Panglaba. Yung mga bagay natin, close na lang yan, sealed na lang, final touch. Yan, G na tayo. Yan mo, given naman tong dinner natin. Sigurado ito tatagal na until tomorrow. Pag nandun na tayo sa destination natin, ha? Kaya din yan ang coke. Buklat mo na yan eh. Kasi madinat yung gamat ko. Ito pa lang sa usawan ko toyo with lemon and chili paras. Maanghang. Paras is Kapampangan. Hindi mo inubos salad mo. Pwede yung bawunin yan. Babawin ka din. May tumay mo manok ko? Kuan mo nga. Para ka na pa-chicken. Kuan mo. Ay. Shook. Kasi
So guys, ano ito guys ha? Hindi ko alam. Anong tawag dito sa order mong ito? Crispy. Pero ano siya, yung boneless siya, tapos puro Thai ang ginamit. Actually dito guys, ayoko yung KFC nila. Maliit. Ito lang ang pinaka-ginusto ko. Katulad sa US, ang lalaki, tas ano pa. Juicy. Dito, ewan ko, mas maganda pa sa Pilipinas. Yun lang, KFC. Pero McDo nila masarap. Dahil baka nila. So, hindi ko nire-recommend ng KFC. McDo. Actually, dito lahat ng highway, McDo. Napakalakas. Masing Burger King nila dito, instead na Burger King, Angry Jack. Tapos, yung pa yun, wala pa yung YouTube. Wala pa yung Facebook, wala pa yung mga IG. Alam niyo naman, Golden Girls na tayo. Pag nag-abroad ka, kain ka ng McDo. Ibig sabihin, tingnan mo yung rate ng McDo nila, doon ka magbabase. Pag mura, o ka-level lang ng Pilipinas, ibig sabihin yung bansang yun ay hindi ganun mataas. Pero, syempre sa experience natin, pag first class na bansa, automatically given na mahal yung McDo. Pero sulit kasi iba yung mga sizes. Like sa US, iba yung sizes. Dito naman meron silang small, medium, large. So, choice mo rin naman yan. Siyempre, mataas lang yung presyo. A matter of dollars, hindi naman ganun kalaki yung difference. Kaya nung panahon na suniswerte tayo nun, nakakalabas din tayo, McDo, siyempre budgeted lang tayo, hindi naman tayo pwedeng kumain sa mga, hindi naman tayo small laude. Ano tayo, tiny laude. Oh. Wala nga sa tiny. Baka, alikabok lang. Small particles pa lang. So, yung McDo, siyempre nagalapas po. Pinaka-steak, Hong Kong, sa Bangkok, mga Asian na ay, pag ano yung presyo niya, gabi good. Dito, as of now, yung McDo, $13 a meal. Meron na yung medium size yun, usually medium size ako. Quarter pounder o Big Mac, medium size, 13 na yun. Convert nyo yung 13. Roughly, nasa 400 na rin. So, ako na ngayon sa Pilipinas magkano yung McDo meal. Na quarter pounder, Big Mac. So, solve na yung lunch dinner natin guys. Excuse me. Pwede na tayo mamaya. Tulog ng konti. Pack up.